na sa lahat. Lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba. Ang ICC warrant ay valid and then therefore it will be implemented. So we have a team, dedicated teams to locate him and arrest Senator Bato. Pag nakita namin siya, arrestuin namin siya. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Nasaan si Bato, buganting senador? Nasa Pilipinas pa rin ayon sa CIDG. PNP tracker teams pinakilos na para huliin siya. Umuwi lamang kami. Senator Robin Padilla, nanindigang hindi niya tinulungan, tumakas si Senator Bato. Tuloy ang paglilitis. Apelan ng kampo ni Digong laban sa pagkumpirma ng kanyang mga kaso, binasura ng ICC. Inutugis na ng PNP si Senator Bato de la Rosa matapos ipag-utos ito ng DOJ na arestuin siya. At live po mula sa Campo Crame, nauna sa balita, Mon Gualvez. Mon, una sa lahat, may impormasyon na ba kung nasaan ang senador? Po, isa lang ang tiniyak ng PNP-CIDG, yan ay nasa Pilipinas pa rin daw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero bukod dyan, wala nang ibinigay pang iba pang detalye ang mga otoridad. Kamakailan nga, Bok, sinabi na rin ng NBI na may mga lead sila sa posibleng kinaroroonan ng senador. Pero matipid din kasi sa detalye ang NBI. Sa ngayon, Bok, pinakilos na ng PNP ang tracker teams nito para hanapin si Senator De La Rosa. Ang CIDG at Directorate for Intelligence ang nangunguna sa ginagawang manhunt operations. Pero pati ang lahat ng mga localized at special units ng PNP ay inatasan na ring arestuhin ang senador. Yan ay para nga sa utos ng Department of Justice na sundin o ipatupad itong arrest warrant mula sa International Criminal Court. Para naman kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mas maiging sumuko na lamang daw ang senador. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Chief Nartates at CIDG Chief Alexander Morico. Seeking protective custody is meaning that is surrender, Odi. Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, di mas maganda. Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. Senator Bato is still inside the country and we will be enforce the warrant of arrest. And we will do our duty. Okay, Mon, that's as far as the PNP is concerned. Pero ano naman aksyon ng NBI? May binuo na rin, Bok, na team ang NBI para arestuhin nga si Senator Bato de la Rosa. Malaking hamon din kasi sa kanila ang pagiging dating law enforcer ng senador. Dahil dito, posibleng alam daw nito yung mga estratehiya or strategies ng mga otoridad para siya ay tugisin. Ayon din kay NBI Chief Melvin Matibag, hindi pa nakakalabas naman ng Pilipinas si De La Rosa base na rin sa records ng Bureau of Immigration. Gayunman, hindi sila nagpapakakampante at todo pantay pa rin daw sila pagdating sa mga entry at exit points ng bansa. Sakaling mahuli, ang senador dadalhin siya sa Department of Justice kung saan ang DOJ naman na daw ang bahala kung siya ay i-detain muna dito sa bansa o dadalhin diretso sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, gaya ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang pahayag ni NBI Director Matibag. There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arrestuin namin siya. Pero hinahanap namin siya ngayon. The warrant is valid. It can be enforced. Bok, meron namang reaksyon ang kampo ni Bato sa pagpaparesto sa kanya. Well, Bok, pumalag ang kampo ni Senator Bato de la Rosa, particularly ang kanyang abogado pagdating sa pagpapaaresto nga sa kanyang kliyente. Sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH, sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc na iaapelin na lang ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO. Naninindigan pa rin kasi ang kampo ni Senator Bato na walang bisa ang ICC arrest warrant. Tanging warrant of arrest lamang daw mula sa lokal na hukuman ang kanilang kikilalanin. Hindi rin daw pwedeng tawaging pugante si Senator Bato dahil wala naman siyang kaso. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bondoc.
Yung sitwasyon ni Bato ay hindi naman komplikado. Ito po ay isang Filipino citizen na gustong arestuhin ng kanyang kapwa Pilipino batay sa isang banyaga na or malayo na batas na hindi naman tayo sinasaklaw. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Mon Gualvez live mula po sa Campo Crame. Tinanggi ni Senator Robin Padilla na tinakas niya si Senator Bato de la Rosa mula po sa Senado. Kasunod yan ang babala ng DOJ na posibleng managot sa batas ang mga nagpataka sa senador. Nauna sa balita, live si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, klaro naman sa CCTV na magkasama sina Padilla at de la Rosa sa paglabas ng Senado. Anong paliwanag ni Senator Padilla tungkol dito? Tama ka dyan, Bok. Hindi na nga itinanggi ni Senator Robin Padilla na sila ni Senator Bato de la Rosa yung nakita doon sa CCTV footage na lumabas ng Senate building noong madaling araw ng Huwebes noong nakaraang linggo. Pero giit ni Senator Robin Padilla, hindi raw sila tumakas ni Senator Bato dahil kaswal at maayos daw silang nakalabas ng Senate building. Sa gitna nga raw yan ng presensya ng mga police at security personnel. Wala naman daw humarang sa kanila noong mga panahon na yon. Kung matatandaan natin, Bok, nauna nang sinabi ni Senator Robin Padilla na sa kanya o nauna na niyang inamin na sa kanya nga yung nakuhaan ng ating mga kamera na sasakyan na lumabas nung bandang 2:30 ng madaling araw ng Huwebes mula sa Senate building. Narito yung naunang pahayag ni Senator Robin Padilla. Pakinggan natin. Antayin natin yung investigasyon. Ako, kotse ko yun. Sinabi ko naman, kotse ko yun. Antayin na lang yung investigasyon. Bok, kung magkasama silang umalis ng Senado, hindi ba ibig sabihin na merong partisipasyon si Padilla sa pagtakas naman ni Bato? Okay, ganito yung kwento ni Senator Padilla, no? Ang sabi niya, bandang madaling araw ng Huwebes, nagsabi na siya na kailangan na niyang umuwi sa kanyang pamilya dahil hinahanap na siya. Kung maaalala mo kasi, Bok, 'di ba, simula nung diyan nag-overnight si Senator Bato last Monday, sinamahan siya ni Senator Robin Padilla. So by Thursday ng madaling araw, sinabi raw ni Senator Robin na kailangan na niyang umuwi. At ang sabi daw ni Senator Bato, nakiusap sa kanya na kung pwedeng sumabay sa kanya palabas. Hindi na raw naman matanggihan ni Senator Robin Padilla si Senator Bato dahil wala nga raw sariling sasakyan si Senator Bato nung pumasok siya sa Senate. Dahil pumasok daw siya sa Senate, itong si Senator Bato, sakay noong sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bago pa nangyari yan, sabi naman ni Senator Padilla, naramdaman na nila yung tension sa Senado dahil bukod dun sa malakihang rally na nangyayari sa labas ng Senado, ay syempre alam naman natin yung nangyaring barilan doon sa may second floor. Nakita raw ni Senator Padilla yung pag-aalala kay Senator Bato, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati daw doon sa lahat ng tao na nasa loob at labas ng Senado bago nga ito nakiusap na kung pwede, sumabay na siya na lumabas ng Senate building gayong papauwi na rin naman sa kanyang pamilya itong si Senator Robin Padilla. Okay. So nakiangkas lamang si Bato. Anyway, so kung sinabi ni Padilla kung saan niya hinatid si Bato de la Rosa. Yes. Ang sabi ni Senator Robin Padilla ay kumbaga dinrap off lang niya si Senator Bato sa may bandang Makati kung saan sinundo daw si Senator Bato nung kanyang sariling sasakyan. Pero hindi na raw tinanong ni Senator Padilla kung saan pa papunta si Senator Bato noong mga panahong yon. Samantala, Bok, naniniwala si Senator Robin na hindi pugante ni Senator Bato de la Rosa dahil daw nakasalalay o nakabase yung warrant of arrest sa isang foreign entity o sa ICC. At sana naman daw igalang din muna yung proseso dito sa loob ng ating bansa bago daw tumingin sa foreign entity gaya ng ICC. Para naman kay Senator Amy Marcos, ang sinasabi niya, yung temporary restraining order pa lang ang dinideny ng SC. Hindi pa raw talaga yung tungkol doon sa usapin ng validity noong warrant of arrest na inilabas ng ICC laban kay Senator Bato. Kung konting refresher lang, matatandaan natin na Bok, itong si Senator Bato at si dating Pangulong Rodrigo Duterte parehas na may inihaing petisyon sa korte na kine-question nga yung validity ng warrant of arrest at yung validity ng pakikipag-cooperate ng ating gobyerno sa ICC. Hanggang ngayon, wala pang desisyon ng Korte Suprema kaugnay niyan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Mean Los Baños. Susunod, apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC hindi umubra.
At presyo nilang pangunahing bilihin nakaambang tumaas. Diyan lamang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Hindi umubra sa ICC ang apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte laban sa kumpirmasyon ng kanyang kaso. At live mula sa TV5 Media Center, ang una sa balita, News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basehan ng pagbasura ng ICC sa apela ni Duterte? Bok, unahin ko muna yung mga argumentong ipinunto ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dalawa yan. Una, iginiit ng defense team ng dating Pangulo na masyadong maluwag o hindi solid yung pagkakabuo sa kaso. Ibig sabihin, hindi raw malinaw kung ano yung mga alegasyon laban sa dating Pangulo. Pangalawa, hindi raw naipaliwanag ng pretrial chamber kung pinagtibay ng ebidensya yung kaso. Pero giit ng ICC, malinaw ang saklaw ng kaso laban kay Duterte. Nakadetalye rin daw yung mga panahon at lugar ng krimen at kung sino ang mga biktima ang mga sangkot dito. Ipinaliwanag din ng ICC na hindi pa full trial ang confirmation of charges kaya hindi kailangan himayin isa-isa ang bawat ebidensya at didesisyonan pa lang daw dito ay kung may sapat na basehan para ituloy sa paglilitis ang kaso. Dahil sa pagbasura sa apela, tuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Itinakda sa May 27 ang status conference para sa kaso. 3 counts ng kasong crimes against humanity of murder ang kinumpirma laban kay Duterte. Kasama dyan yung mga pagpatay noong alkalde pa siya ng Davao City at sa giyera kontra droga nang maging Pangulo na siya. Bok, ang sabi ng ICC, siya ay fit to stand trial. Pero ang sabi ng kampo ni Duterte, madalas daw siyang matumba sa kanyang selda. Anong totoo? Bok, itinanggi ng ICC registry yung sinasabi ng kampo ni Duterte na palagi siyang natutumba sa loob ng detention facility. Bihira lang daw mangyari yan at kung mangyari man, dahil na rin daw yan sa edad niya dahil siya ay 81 years old na. Ayon pa sa ICC registry, walang naitalang insidente na natumba o nahulog ulit ang dating Pangulo sa nakalipas sa 30 araw. 24/7 din daw na binabantayan ng dating Pangulo. Nagkaroon na rin daw ng mga adjustments sa loob ng selda ng dating Pangulo para nga maiwasan yung aksidente at mas maging komportable siya habang nakakulong. Tugon ito ng ICC registry sa hiling ng kampo ni Duterte na ipagpaliban yung ilang hearing dahil sa kanyang health condition at umano'y madalas na pagtumba. Bok. Okay, Bok, punta naman tayo sa kaso ni Bato de la Rosa. Kung sakaling mahuli o maaresto kagad si Bato, agad ba siyang makakasama ni Duterte sa dahig? Bok, ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng dalhin muna sa DOJ si Senator Bato kapag naaresto na siya. Ang DOJ ang pangunahing ahensya ng gobyerno na humahawak sa usapin ng international legal cooperation ng Pilipinas. Pero tumanggi munang magbigay ng detalyang DOJ sa magiging proseso kapag nahuli na si Senator Bato. Hindi rin direktang sinagot ng DOJ kung agad ba siyang dadalhin at isusuko sa ICC sa dahig. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bob. Ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Ibang balita naman, mukhang kailangan nating magigpit ng sinturon mga kapatid. Nakaambak kasing tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. At live mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita, Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, magkano ang inaasahang taas presyo? Bok, hindi nabanggit ng DTI kung magkano ang posibleng itaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, mismo ang produkto kabilang dyan yung mga delata gaya ng sardinas, yung mga processed milk, at pati na rin yung ilang brand ng instant noodles. Umaaray na raw kasi ang mga manufacturers sa mataas na presyo ng langis
at ganun din sa logistics. Kung babalikan natin, Bok, no, nagkaroon ng kasunduan ng gobyerno at mga manufacturer na wag munang magtaas ng presyo pero hanggang May 10 lang yan. Ayun naman sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, bahagya lamang yung pagtaas ng presyo at aabot nga lang daw sa 2 hanggang 7%. Pakinggan natin ang pahayag ng grupo. Pag malaki tinaas nila, mawawalan sila ng customers. So konti-konti lang. If ever they have to be increased again, later on. Kumbaga, in installments, no? Hindi yung biglang one-time, big-time increase. Pero Bok, kailan patutupad tong taas presyong ito? Bok, wala pang inilabas na impormasyon ng DTI kung kailan ito ipatutupad pero sa ngayon daw, 68% ng mga produktong kanilang minomonitor ay wala pang paggalaw sa presyo. Yan ay kahit tapos na yung kasunduan noon pang May 10. Pero ayon kay Kuya, bago pa man ang May 10, may ilang maliliit na kumpanya na nagtaas ng presyo dahil nga sa laki ng gastos sa operations. Pakinggan natin ang pahayag ni Steven Kuya. There's no way they can maintain, no, cover their costs, no, because of pagtaas ng laki ng taas ng cost of operations, no, hindi lang gasolina, importation of raw materials, no, and all other. Okay, Fatima, kamusta naman sa mga palengke? Nagtaas na ba ang mga presyo ng mga bilihin? Bok, yan nga yung in-inspection kanina ng Department of Agriculture at ng DTI, particular na sa presyo ng bigas. Kung nasusunod ba yung 50 pesos na price cap sa 5% broken imported price, wala namang nahuling nananamatala, no? Pero babala ng Agriculture Department, pwedeng makulong ng hanggang 10 taon o pagmultahin ng hanggang 1 milyong piso ang mapapatunayang lalabag sa price cap. Sa ngayon, naglalaro sa 45 imported rice habang 55 hanggang 60 pesos naman ang kada kilo ng local rice. Pinag-aaralan na rin ng DA kung magpapatubad na rin ba ng price cap sa locally produced rice. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Okay, ulat ni Fatima Baduria live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Senator Bato, payagan kayang dumalo at bumoto online sa impeachment trial ni VP Sara. At pangontrata ng gobyerno sa mga pampublikong sasakyan natapos na ngayong araw. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Paano boboto si Senator Bato de la Rosa sa impeachment trial ni VP Sara kung siya ay nagtatago? Kaya't may nagmungkahing payagan ang online voting sa Senado. Pero tutol dyan ang ilang senador. At live mula sa Manila, nanguna sa balita si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, may consensus na ba mga senador dun sa usaping ito? Bok, para kay Senator Ping Lacson, malabo raw na payagan yung online voting at participation sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte dahil hindi raw ito pasok sa Senate rules. Sa kasulukuyang rules kasi, pinapayagan lang ang online session kung merong force majeure tulad ng disaster o kaya naman national emergencies na balakid sa personal na pagdalo ng mga senador. Isang halimbawa dyan, Bok, ay noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic kung saan may community quarantines o di kaya naman ay lockdowns. Dagdag pa ni Senator Lacson, posibleng makaantala lang daw sa paglilitis kay VP Sara kung babaguhin pa ang Senate rules. Noong May 11 kasi, 2 weeks ago, Bok, naghain ng motion si Senator Rodante Marcoleta para mapayagan ang isang senador na dumalo sa sesyon o bumoto online kung may sapat na dahilan. Inihain ni Marcoleta ang motion na ito parehong araw ng pagpapakita ni Senator Bato de la Rosa matapos ang 6 na buwan na pag-a-absent sa Senado. Ayon kay Lacson, wala pa ring desisyon sa motion ni Marcoleta. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Lacson. Hindi lulusot. At saka maantala kami pagka binago pa namin yung rules on impeachment. Maliwanag yun. Pagka may force majeure, may bagyo, kung ano man, at saka may national emergency, saka lang pinapayagan yung Zoom o yung Webex.
Merimon, ano naman ang posisyon ng ibang minority senators? Bok, ang nasabi ni Senator Erwin Tulfo tungkol dito, panigurado raw na haharangin ng minority bloc senators itong motion kapag umakyat na ito sa sesyon. Nauna na rin niyang sinabi ni Senator Risa Ontiveros also mula sa minority bloc. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Erwin. Because anong reason bakit kailangan bumoto outside of the session hall? Why don't you come over and then cast your vote here in the Senate? Bok, ni-refer yung motion ni Senator Rodante Marcoleta sa Senate Committee on Rules na hanggang ngayon ay wala pa ring committee chairman. Sabi ni Lacson, kung ang motion daw ni Marcoleta ay para sa impeachment trial, hindi raw dapat sa ordinaryong sesyon sa plenaryo ito pinag-uusapan o pinagdedesisyonan. Dapat daw itong talakayin sa impeachment court na may sarili ring rules at procedures. Bok. Ito namang House Prosecution Panel, anong kanilang posisyon sa pagdalo ni Senator Bato sa impeachment trial? Bok, para sa lead House Prosecutor na si Congresswoman Jervy Luistro, kung kaya raw ni Senator Bato na magpakita sa Senado para dun sa araw na pagpapalit ng liderato o tinatawag na kudeta, wala raw rason para hindi siya magpakita sa impeachment trial para gampanan ang kanyang mandato at papel bilang Senator Judge na nakapailalim nga sa konstitusyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Luistro. It is important that the Senator Judge should witness the presentation of evidence because that is his only opportunity to witness the demeanor of every witness who will be sitting on the witness stand. It is likewise so important that he must be present as well during the voting. Because what we're talking about here is the interest of the entire Philippine nation. Bok, kung magkakaroon nga nitong force majeure, national emergencies or other justifiable reasons para magkaroon ng pagbabago amendment sa Senate rules, yan yung mga abangan natin sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Bok. Ulat ni Merimon Reyes live mula sa Maynila. Hanggang ngayong araw na lamang ang pangontrata ng gobyerno sa ilang pampublikong sasakyan sa gitna po ng krisis sa langis. At live mula sa Mandaluyong, nauna sa balita, News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, posible po bang ma-extend ang programang yan? Nako, Bok, wala na talagang extension itong service contracting program ng Department of Transportation na nagtatapos na nga ngayong araw na ito. So, ang ina-explain ng LTFRB, exhausted na raw o talagang ubos na yung 800 million pesos na budget nila para rito at mukhang wala na talaga itong kasunod. So, under this program, para lang maalala ng ating mga tagapanood, Bok, under this program ay parang in effect, within 20 days, within more than 20 days ay sinusweldo ng pamahalaan yung mga tsuper sa kada kilometrong takbo nila sa kanilang pagbiyahe, lalo na tuwing rush hour. So tulong yan sa kanila simula nga na magkaroon ng gera dito sa Middle East kung kailan tumaas ang presyo ng langis natin. Pero may iba namang transport cooperative, Bok, na hanggang ngayon daw hindi pa rin nakakatanggap ng anumang ayuda mula sa pamahalaan. So, itong na-interview natin kanina, yung kanyang kaso ay nilapit natin sa LTFRB. At ang sabi naman ng LTFRB, nagkaroon lamang ng problema dun sa coordinates o yung detalye ng ruta nitong cooperative na ito. At next week din ay makakatanggap na rin sila nung kanilang payout o yung pinakasweldo nila sa pagsali sa programang ito. So sa ngayon din ay tuloy-tuloy din yung pagbibigay ng 10 pisong kada litrong discount sa diesel. Pakinggan natin ang pahayag ng LTFRB. Nag-request kami ng additional budget but we're leaning towards shifting to the fuel discount, the 10 pesos fuel discount para mas marami at masigurado na lahat ng transport jeeps, UV at lahat ng transport denominations ay maisama naman po dito sa subsidiya. Bok, sa pagtatapos itong service contracting program, tapos na rin yung discount na nakukuha ng mga pasahero. So balik tayo doon sa 13 pesos na minimum fare para sa traditional jeepneys at 15 pesos na para sa mga modern PUV. Bok. Okay, cambio naman tayo, Bok. Kailan magsisimula yung service contracting para naman sa mga barko?
Bok, sa Lunes nasisimulan niya ng Maritime Industry Authority o ng Marina at under this program, bale ang mangyayari dito, yung ang babayaran lamang ng mga pasahero ng barko kung ano yung rates ng mga shipping companies noong February. Kasi nagtaas yung mga maraming kumpanya ng kanilang mga rates. So ang mangyayari dito, yung difference doon sa pasahe, yun ang babayaran ng pamahalaan. So pumili ng 12 na pinaka-busy na routes ang Marina para nga mas masulit daw itong programa ito. So ilan dito sa mga rutang ito, yung mga papuntang Batangas, Calapan, Puerto Galera, diyan sa Zamboanga, Basilan, Negros Oriental, ilang bahagi ng Cebu, Surigao at marami pang ibang lugar po. At ang may kinabang dito ay mahigit 1 milyong pasahero kada araw at magtatagal itong programang ito sa loob ng 14 na araw. Pakinggan natin ang pahayag ng Marina. So purely passenger services and travel time of less than 2 hours with a high passenger traffic. So kumbaga ito yung tumatawid lang talaga sa mga from island to the mainland to work, to go to school, to do some business, or to get some basic commodities. Ito namang ayuda para sa mga tsuper, nabigyan ba ang lahat ng mga target beneficiaries? Ito, Bok, lilinawin natin. Ito namang pamimigay ng ayuda dito sa mga driver. Ito naman ay under sa program ng DSWD. So far, ay nakapagpamigay ng DSWD ng tulong sa 1.5 million drivers, partikular na dun sa mga TNVS drivers, mga motorcycle taxi riders, mga delivery riders, tricycle drivers at iba pa. So ito yung mga hindi nakapasok doon sa programa ng DOTR. So tuloy-tuloy pa rin pagpapamigay dito. Target na matapos yung distribution ngayong buwan na ito at sa mga susunod na araw ay maglalabas ng payout schedule ang DSWD. Bok. Okay, may iba naman tayo, Bok. Next week ba, meron ka narinig na oil price increase? Nako, Bok, ayon sa ating bolang kristal ay magkakaroon tayo ng oil price hike sa susunod na linggo. So sinabi ng Department of Energy, 1 peso and 50 centavos ang itataas ng presyo ng diesel, ng gasolina at ng kerosene. Pero yung estimate na yan, nakabase yan sa 4 na trading days. So mula noong Lunes hanggang kahapon, Huwebes. So pwede pa itong magbago dahil ipa-factor in pa nila yung trading day ngayong araw na ito. So abangan natin ngayong weekend o sa Lunes yung final na rates kung paano may movement ng ating oil price hike. Yan muna latest. Balik sa iyo, Bok. Thank you, Bok. Gerard de la Peña, live mula sa Mandaluyong. Susunod, pag-consider ni Senator Robin at Bato palabas ng Senado, ginawa ng samut-saring memes. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Pahabol mga kapatid, blockbuster sa likes at shares sa mga AI-generated meme tungkol sa aksyon at drama sa Senado. Now, streaming sa Senetflix ang Bato and Robin Escape saga. Ang eksena, nag-transform sila bilang superheroes para takasan ng NBI. Huwag kang maingay, baka marinig tayo ng mga NBI agents. Mababa ka na dyan, dali. Masyado na mabigat ang tiyan ko para sa lubi na to. Bisa po, Robin! Parang roadrunner tayo! Yan po si Bato man tsaka si Robin. Sa isa pang viral meme, what if nilunok ni Robin si Bato para maging si Darna? At dahil sa superpowers niya, wala nang makahuli sa kanila. May pang rom-com ding eksena, balik sa pagiging leading man si Robin at ang kanyang leading lady si Bato na nakadisguise para hindi makilala ng mga humahabol sa kanya.
Sa kabila na naglalabas sa mga memes at espekulasyon, nanindigan si Robin na hindi niya tinakas si Bato. Nakicarpool lamang daw o nakiangkas sa kanyang senador at binaba niya ito sa Makati. Kung saan nagpunta ang senador, hindi rin niya alam. Kami niyong mga kapatid sa Baltan sa Public Service, dapat po una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPH TV or RPTV, 2TV at 105.9 True FM.